Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay gusto ko munang i-shoutout ang isa nating kababayan na si Ninia Grace Reynera. Siguro si kabayan naghihintay ito ng registration din at ito yung nagbabalak din mag-apply dito sa South Korea. At idagdag ko na rin ito si paalis na at si Kuya Noy TV. At natutuwa ako dahil may mga nanonood sa YouTube channel ko na nakakaalis na, papunta na dito. At kahit papano, may napupulot kayong kahit kunting kaalaman. Nakakatuwa talaga. Nakahihintay ng mga nag-aaral ng Korean language at yung mga bumagsak sa exam nung nakaraang taon. Ito na at nangamoy na nga ang balita. Pero mangyayari ito malamang ngayong buwan, last week nitong January o kaya ay first week ng February. Kaya kailangan yung bisitahin lagi ang website ng DMW para updated kayo lagi sa mga balita tungkol sa registration para sa exam ngayong taon. At pagdating sa exam, medyo nakakalamang na dyan yung mga nakapag-exam last year. Siyempre, alam na nila kung anong mga ginagawa sa exam, sa binyo. Yung mga baguhang palang nag-aaral, siyempre kaya din yan. Nakadepende naman kasi yan sa tao. Meron tao kasing mabilis matuto at meron talagang tao na matagal matuto. Pero yung iba, ang technique talaga nila, ang ginagawa nila, pagkatapos lang ng registration, saka sila nag-aaral. Kumbaga, naninigurado sila, baka mamaya kasi, yung iniisip ng iba, no, pero hindi naman lahat. Yung iba, iniisip kasi nila, baka pagdating sa registration, hindi sila nakapasok sa registration, hindi sila na-qualified para mag-exam, di, sayang nga naman yung pag-aaral nila. Pero kanya-kanya kasi tayo ng gusto Merong tao talaga na aral ng aral at walang tigil. At meron namang tao na pagdating lang ng registration, pagkatapos ng registration at nakapasok sa registration, saka lang sila mag-aaral. At nasa inyo naman yan Alam nyo naman sa sarili ninyo kung saan kayo maaluan. Yung iba nga hindi naman nag-aaral at gusto lang tumamba sa exam. Pero wala naman tayong doon, nasa inyo naman yan. Ang importante lang naman ay pumasa sa exam. Minsan yung iba, may 1,000 vocabulary ang alam, may 500, pero pumapasa sa exam. Minsan kasi yung nangyayari dyan, natataon talaga. Halimbawa, nag-exam ka, tapos yung lumabas na mga tanong doon sa exam mo, nandun lahat yung na-memorize mong vocabulary. Di siyempre, nakakalamang ka na pumasa sa exam. Minsan kasi parang swertihan din talaga Yung iba naman, halos mga karamihan na lumalabas na tanong sa exam nila, karamihan na yung mga long paragraph, tapos yung fill in the blanks, pagdating sa fill in the blanks, talagang medyo mahihirapan ka pag yung kunti ang alam mo na Korean language vocabulary. Kaya ang tip ko sa inyo, padamihin ang Korean language vocabulary para mas mataas ang tsansa mo na pumasa sa EPS topic exam. At doon naman sa mga naghihintay ng employer, ito yung importante ninyong gawin. Halimbawa, pumirma na kayo ng kontrata, tingnan nyong mabuti kung ano yung mga nakalagay sa kontrata ninyo. Kasi karamihan dyan, ang nangyayari, hindi nila binabasa masyado kung ano yung mga nakalagay sa kontrata. Kung halimbawa ay may bayad ang bahay o wala ang bayad ang bahay, kung libre ang pagkain o hindi libre ang pagkain. Kailangan ay tingnan nyong mabuti yung kontrata nyo kasi ang daming nagrereklamo na pagdating dito, kesyo nakita nila yung kasabay nilang umalis, sasabihin ng isa, uy pre, libre yung bahay namin dito. Sabi nga ron, pero yung isa, sasabihin ng isa, bakit sa amin hindi libre? Hindi dapat ganun yun, mga ganyan, nagrereklamo na. Kaya pagdating dito, nagtataka sila, bakit pinagbabayad sila sa bahay? Hindi nila tinitingnan yung kontrata nila, kung saan-saan na lang nilalagay, minsan nawawala pa, at kailangan yung itago yung kontrata ninyo kasi kung kayo ay magrereklamo, yan yung una ninyong ipapakita. Yan lang yung panlaban ninyo. Yan yung pinirmahan ng amo ninyo at yan yung pinirmahan mo. Doon lang yung magbabase kung halimbawa magrereklamo kayo, doon lang titingnan kung ano ba talaga yung nakalagay. Ngayon, kung reklamo ka ng reklamo tapos pinakita yung kontrata mo doon,
siyempre may kopya yung amo mo, ito nakalagay dito na may bayad ang bahay niyan. O di ikaw pa yung napahiya, di ba? Kaya kailangan niyong itago yung kontrata niyo kasi pagdating dito, iyan lang yung panlaban ninyo. Kung sakali man na may violation yung amo ninyo at talagang matigas, yung iba kasi diyan minsan talaga hindi rin sumusunod sa nakalagay sa kontrata. Ngayon, kung gusto ninyong umalis, makakaalis kayo. At may tutulong sa inyo dito para makaalis sa company. Kasi may nilabag na nasa kontrata yung amo ninyo. At sample ng kontrata, yan, ipapakita ko yung kontrata ko. Tingnan niyo sa screen kasi ang kontrata dito sa South Korea ay isang naka-Korean at saka isang naka-English. Kaya maiintindihan nyo kasi may English at may Korean. Sa mga naghihintay ng employer at hindi pa nakakaranas pumirma ng kontrata, yan ang sample, ang itsura ng kontrata para hindi kayo manibago.